Hello, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagbabalik po inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. Komentaryohan lang po natin itong mga aso ng Malacanang na nung naglabas ng video si Saldico, ay kanya-kanya na silang harap sa media ngayon, mga kababayan. Consistent po yung harap nila sa media. Kasi nasusukol na po ang pangalan ni BBM dito. Ang sabi ng mga aso nila, bakit daw kailangan pang ilagay sa BICAM kung pwede naman idiretso ng presidente doon sa NEP? Ginagago talaga tayo nito ng mga ulul na ito ng mga aso ng Malacanang. Akala siguro nila na ang mga Pilipino, katulad ng mga utak nila, na puro kulangot na lang ang laman. Hindi na po tanga ang mga taong bayan, mga kababayan. Yan ang buong katotohanan. Kasi ginagawa ho tayong tanga ng mga ito. Pakinggan lang po na natin ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Na walang iba kundi si BBM. Kasi ito, pag naririnig niya itong kanta nito, tuwang-tuwa po siya rito, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 Marcos bangag, Marcos bangag, bangag. Yan po ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So, pakinggan lang po natin itong interview ni Claire Castro regarding po doon sa kung bakit daw inilagay pa ni presidente sa BICAM kung pwede naman niya sa NEP gagawin. Pakinggan lang po natin itong interview na ito ni lang po naayos lang natin para ito po, para hindi na tayo masyado tatagal. Ayan. Ito lang po ang interview ni Claire Castro. Sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw, bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? Ayan, mga kaibigan, ipaliwanag natin ito, isa-isahin natin ito. Sa NEP po kasi, mga kababayan, pag pinasok niya doon sa NEP, kung si BBM mismo ang nagpasok doon sa NEP, marami yung pag nalaman po ng Kongreso, ng Senado, at ng media, bakit nag-insert ang presidente ng 100 billion? Kitang-kita po yan, makikita po yan, at kikistionin po yan doon sa Senado at sa Kongreso. Sino po ang pupuntoryahin? Di ang presidente lang, solo lang siya. Hindi po katulad pag sa BICAM, ang mag-i-insert po si Zaldico, ang mangyayari ngayon, si Zaldico lang ang pagbibintangan nila na nag-insert. Katulad po sa nangyayari ngayon. Ang nangyayari po ngayon, nilalaglag nila si Zaldico dahil nga si Zaldico ang chairman ng appropriation. Yun po ang katotohanan dyan. At hindi naman po kayang gawin ni Zaldico mag-isa yun kung walang nag-uutos sa kanya. Katulad nga po ng sinabi ni Zaldico, utos mismo ito ng presidente. Ngayon, nagkabulgara na. Sino ang nilalaglag nila ngayon?
si Saldico. Kasi bakit? Siya yung nag-insert. Kung dinaan nila sa NEP yan, ang didiretso lang yan kay Presidente. Hindi kami tanga, Madam Claire Castro. Alam nyo yan, nasa batas yan. Masyadong masalimuot pag sa BICAM. Maraming taong makakita. Pag sa NEP, madaling maisulat, pero madali ding mabulgar. At bakit kung sino agad ang tinutukoy na naglagay doon, yung kagad yung tao na yun, na katulad ni BBM na sinasabi mo, na kung pwede namang idiretso ni BBM sa BICAM, sa NEP, doon na lang niya inilagay. Ba't pa niya kailangan ilalagay sa BICAM? De, kung nangyari yun, na nag-insert si BBM doon sa NEP, ang target ngayon si BBM lang. Walang pakialam si Saldico. Walang pakialam si Romualdez dito. O ngayon, ang nangyari ngayon, sa BICAM sila nag-insert, sino tinatamaan ngayon? Di ba si Romualdez, si Saldico lang at si Romualdez? Kasi bakit? Pinaalam din mismo ni Saldico kay Martin Romualdez yan. At sabi mismo ni Martin Romualdez, what President wants, President get. Di ba? Yun ang sinasabi nila. Ibig sabihin, hari talaga ito si BBM. Asler ito, mga kababayan. Kaya kami, mga Madam Claire Castro, huwag mo kaming gawang ingot. Huwag mo kami yung tanga na katulad mo. Na puro kulangot ang utak, may depensa lang si BBM, mga kababayan. Ito pang isa, mga kababayan. Na ito naman si Pinky, na walang iba ding itong na ang yabang nitong hayop na ito, na ipapasum daw niya si Saldico, pero ano nangyari? Hindi nila napasum si Saldico. Bakit? Tingnan muna natin kung anong paliwanag niya doon sa paglabas ng video ni Saldico, mga kababayan. Pakinggan lang po natin si Pinky. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Pero what do you make of that, sir? Kung totoo si Pangulo talaga yung nag-insert daw, nagpa-insert ng 100 Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, why would he insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Yan mga kababayan, parehas sila ng aso ng Malacanang. Kaya daw gawin sa NEP yun. Ang hindi alam nito mga ugok na ito, na pag sa NEP niya inilagay, yun nga ang sinasabi ko kanina, na diretso kay Presidente agad. Pag-aawayan ito ng mga senador at ng mga congressman, bakit mag-insert ng 100 billion ang Presidente? Hindi nga katulad sa BICAM, na katulad sa nangyayari ngayon, ang tinuturo lang nila ay si Saldico, mga kababayan. Malinaw na malinaw pa yung script nila, iisa lang nung paglabas ni Saldico. At may balita po ako rito, mga kababayan. Ayon mismo kay Lacson, bago pa magbukas ang Blue Ribbon Committee, mayroon siyang VIP witness. Diba po? May VIP witness kung siya. May dumating ba ng VIP witness nung nag-hearing sila sa Senado nung 14? Walang dumating, mga kababayan. Bakit? Kasi ang di umano, binigyan ng script ni Lacson si Saldico. Ang kasamaang palad, mga kababayan, hindi pumayag si Saldico sa script na ibinigay ni Lacson. Paano nangyari? Kasi bakit? Ang gusto ni Lacson, kahit sa Zoom, pwede mag-attend si Saldico. Basta nandun siya sa Philippine Embassy kung saan man siya bansa nandun. Pinadalan siguro ng script. Ngayon, ayaw pumayag ni Saldico na yun ang babasahin. Kaya siguro naglabas ng video si Saldico kasi lumalabas ngayon
na si Saldico lang ang idinidiin nila. Yan ang siguro mga kababayan ang nangyayari. Kasi ang yabang nito ni Pinky na mayroon daw siyang VIP witness. And yet, yung VIP witness niya hindi natuloy dahil hindi nasunod ang kanilang script. Ngayon, naglabas ng video si Saldico, ang tinuturo, ang nag-utos na mag-insert ng 100 billion ay walang iba ang ating kagalang-galang na presidente na si Marcos. Yan ang katotohanan. Kaya ngayon, si Saldico, nilaglag na niya tuluyan itong mga kawatan ng gobyerno at mahirap lang maniwala kay Saldico na hindi siya nakakuha ng pera na yun. Maaari, kung baka naman sa mga lahat ng proyekto doon sa Kongreso, sa kanya na napuntang construction. Kaya okay lang sa kanya na wala siyang makuha siguro. Kasi kung ako yung mag-i-insert, ba't hindi ako papahig na wala ako niyan? Ako lahat ang tatamaan niyan. Hindi naman siguro ganun kabobo si Saldico. Di ba po? O, katulad ng nangyari ngayon, siya lahat ang tinuturo ng mga pinsan na ito. Anong gagawin natin kay Saldico? Samantala, nung una, magkakaibigan sila, okay sila lahat. Ngayon, nagkalaglagan na, away-away na sila. At may balita ako, na parang magkakampi ngayon, si Martin Romualdez at saka si Saldico. Nilalaglag na nila ng husto si BBM ngayon. Yon ang katotohanan, mga kababayan. Kasi ito, balita lang naman, hindi pa naman confirm ito, pero siguro maaring nangyayari na. Kasi bakit? Bakit sasabihin ni Saldico na ilalaglag diretso si BBM? Kasi ang sabi ni Saldico, si BBM mismo ang nag-utos na mag-insert ng 100 billion ayon sa DBM ni Pangandaman at alam nung pamangkin ng Executive Secretary na si Bersamin at alam din ni Saldico, ngayon kahit i-deny nila yan, nalabas na yung pangalan, listahan na yan, ibig sabihin, alam talaga ng lahat na utos lahat ni BBM yan. Anyet, ang galing ng presidente natin, nagmumukhang patanga-tanga siya. Saka makakita. Para maging bida siya na nag-expose, siya na yung nag-create ng body para mag-imbestiga ng flood control, para kung sino maparusahan, para kunwari, yan ang bukang bibig ng Malacanang ngayon, na si BBM daw mismo ang nag-expose, si BBM daw ang nagpa-imbestiga. Bakit siya magpapa-imbestiga kung may kinalaman siya dyan? Yan ang bukang bibig ng mga asos ng Malacanang. Kasi kung ako, magnakaw ako, ba't ko ituturo ako mismo ang magnanakaw kung pwede naman ako mag-utos. Ito, nakawin, magnakaw ka dito. O, diba? Hindi mismo direkta mismo kasi pag direkta, ikaw lang ang tatamaan, wala kang kasama. Ganun lang ka-simple yan. Huwag nilang sabihin na pwede sa NEP. Pwede sa NEP talaga, pero ang didiretsong tatamaan, siya lang. Kaya nga, para mahirap patunayan, idadaan nila kay Saldico, si Saldico mag-insert, uutusan mo lang yung tao, insert mo yan, akin yan, walang gagalaw dyan, sila nang bahala mag-ano doon. Kasi si Romualdez ang signatory, mag-a-approve. Si Presidente ang mag-a-approve ng budget sa GAA. Makakapigil pa ba? Wala na. Sinong niluluko nito mga asong ito? Mga kababayan? Hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.